Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay nangyari nung nag-aaral po ako sa eskwelahan na pinapasukan ko nung ako po ay 4th year high school. Ako po si Elma, 17 taong gulang. Nakatira po ako sa isang tahimik na baryo. Kilala po ang aming baryo na mayroong magagandang tanawin sa paligid. Kaya lang, ang baryo na ito ay malayo sa paaralan na aking pinapasukan at malayo rin ito sa bayan. Mayroon po kaming mga alagang baboy at manok, kambing at kalabaw. At marami rin po kami mga tanim na gulay sa paligid ng aming bahay. Kahit papaano naman po ay nairaraos namin ang pagkain namin sa araw-araw. Ang paaralan na aking pinapasukan ay 1 oras ang aking nilalakad bago makarating dito. Sa paaralan na ito ay mayroon isang guro na napakaganda, mabait at mahinghing kumilos, at meron siyang napakagandang personalidad. Kilalang kilala po ang aming guro sa aming baryo. Ang aming guro ay napamahal na sa amin. Pati na rin ang mga magulang ng kanyang mga estudyante ay gustong-gusto siya dahil sa taglay niyang kabaitan. 6:00 pa lang ng umaga ay umaalis na ako sa bahay papunta sa aking paaralan para hindi ako malate. Ang kaklase kong si Pe at Isko ay mga kapitbahay namin, kaya sabay-sabay kaming tatlong pumapasok. Habang naglalakad kami ay nagkikwentuhan si Pe at si Isko. Sa kabilang nayon raw ay may mga hayop na natatagpo ang patay. Wakwak raw ang mga tiyan ng mga ito. At sinabi pa raw ng tatay ni Pe na aswang lang ang pwedeng gumawa nito. Ako naman ng mga oras na yon ay nakikinig lang sa usapan nila. Pero may halong takot at kaba ang aking nararamdaman. Naisip ko na baka ang mga alaga naming mga hayop ang kainin ng aswang. Pagdating namin sa aming paaralan ay nakita namin si Teacher Teresa, ang aming guro. Malayo pa lang kami ay nakangiti na ito sa amin. Habang nagtuturo ito ay lagi nakangiti at napakalumanay nitong magsalita. Kaya marami ring kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang gayahin. Gusto ko ring maging guro tulad niya. Sa aming klase ay usap-usapan ang mga nawawalang hayop. Hindi lang sa aming klase, sa iba ring mga section ito ay pinag-uusapan. Habang nakaupo ako, nakita ko si Ma'am Teresa na nakikinig sa mga usapan ng mga estudyante. Habang nakikinig ito, ay nagulat ako na parang kumislap at namula ang kanyang mga mata. Bigla akong napatayo sa kinauupuan ko. Ang mga estudyanteng nagkikwentuhan ay hindi nila ito nakita. Maya-maya lang, bumalik na uli ang itsura ng mata ni Teacher Teresa. Hanggang sa pag-uwi ko ay naguguluhan ako. Gusto ko itong ikwento kay Pe at Isko. Ang nakita kong itsura ni Ma'am Teresa, kaya lang baka hindi maniwala ang mga ito. Isang araw, maagang natapos ang aming klase. 3 kaming naiwan para maglinis sa aming silid. Ako, si Pe at si Isko. Habang naglilinis kami ay may nakita kaming isang plastic bag sa upuan ni Teacher Teresa. Ang akala namin ang laman ng plastic ay basura.
Kaya kinuha ito ni Isko para silipin kung basura nga ang laman ng plastik. Ang laman ng plastik ay isang bote ng langis na ang amoy nito ay napakabaho at may mga kuko na hindi sa tao at tuyong balat at iba't ibang uri ng mga ugat ng puno. At meron ding iba't ibang uri ng dahon. Hindi namin namalayan na nasa likuran na pala namin si Ma'am Teresa. Nakangiti itong lumapit sa amin at kinuha niya ang plastik na hawak ni Isko at nagpasalamat pa ito sa amin. Nang nakaalis na si Ma'am ay nagtinginan kaming tatlo. Naging palaisipan sa aming tatlo na bakit may mga ganong klaseng bagay si Ma'am Teresa. Anong gagawin niya sa mga bagay na yon? Habang papauwi na kami ay nakita namin na naglalakad papunta sa gubat si Ma'am Teresa. Kaya palihim namin itong sinundan. Mabilis itong maglakad at parang sanay na ito sa loob ng kagubatan. Nagulat na lang kami nang bigla na lang itong nawala. Kaya nagdesisyon kaming tatlo na umuwi na. Habang naglalakad kami ay nagsalita si Isko na baka aswang raw si Ma'am Teresa. Kaya kwento ko sa kanilang dalawa ni Pe na nakita kong kumislap at namula ang mga mata ni Ma'am Teresa. Napag-usapan naming tatlo na wala muna kaming pagkukwentuhan ng mga natuklasan namin sa aming guro. Wala pa kaming matibay na ebidensya na aswang nga si Ma'am Teresa. Kaya nang pumasok kami kinabukasan, ay minanmanan namin ang bawat kilos ng aming guro. Ngunit lumipas ang maghapon ay wala naman kaming makitang kakaibang kinikilos ni Ma'am Teresa. Magiliw itong nagtuturo at sa tingin namin ay lalo pa itong gumaganda at bumabata. Kaya ang hinala naming tatlo na aswang si Ma'am ay kinalimutan na namin. Hanggang isang araw, pauwi na kami galing eskwelahan. Nakalimutan ko ang aking payong. Kaya inaya ko si Isko at Pe na samahan ako pabalik sa paaralan. Pagdating namin sa paaralan ay wala na mga tao dito. Sarado na ang aming silid. Kaya nagdesisyon kami na umuwi na. Malapit nang dumilim kaya nagmadali na kaming naglakad. Maya-maya may itinuro si Pe sa gubat. Nakita raw niya na pumasok si Ma'am Teresa dito. Kaya tumakbo kami papasok sa gubat para sundan ang aming guro. Nagulat kami at kamuntik nang napasigaw nang nakita namin si Ma'am Teresa na nagbabago ang anyo nito. Kaya lihim kaming nagtago sa makakapal na damo. Kitang-kita namin na humahaba ang mga kuko nito at ang maganda niyang mukha ay unti-unting kumukulubot. Ang mga mata niya ay pulang-pula at nagkaroon rin siya ng mga pangil. Kaya kaming tatlo ay hindi mapigilang hindi mapasigaw sa sobrang takot. Tatakbo na sana kami nang biglang humarang sa harapan namin si Ma'am Teresa. Malungkot ito na nagsalita. Sinabi niya na huwag kaming matakot, hindi raw niya kami sasaktan. Hindi raw niya kagustuhan na maging aswang siya. Biktima lang din daw siya ng isang mangkukulam. Kailangan daw niyang mabuhay kaya napipilitan niyang gawin ang mga bagay na ayaw niya. Tulad ng pagpatay ng mga hayop, kailangan niyang kumain ng mga laman loob ng mga hayop at inumin ang mga dugo nila para hindi siya mamatay. Maya-maya lang ay unti-unti nang bumabalik ang magandang mukha ni Ma'am Teresa.
Ipangako raw namin sa kanya na walang makakaalam ng sekreto niya. At sinabi pa ni Ma'am Teresa na kung mahal daw namin ang aming buhay, ay huwag naming tangkain pang ibunyag ang sekreto niya. Hinatid kami ni Ma'am Teresa sa labas ng gubat para makauwi na sa aming mga bahay. Nang gabi na yon ay halos hindi ako makatulog. Kinabukasan, pumasok kami nila Isko at Pe na parang walang nangyari. At ang aming teacher na si Ma'am Teresa ay masaya pa rin itong nagtuturo kahit na may itinatago itong lihim. Magiliw pa rin itong nakikipag-usap sa aming tatlo, ngunit kaming tatlo ay natatakot. Hindi namin pwedeng baliwalain na ang aming guro ay isang aswang. Hanggang kailan kaya kami magiging ligtas kay Ma'am Teresa? Ang sabi ko sa isip ko. Hanggang isang araw, nagulat na lang kami na natagpuan sa loob ng gubat na wala ng buhay ang aming guro. Usap-usapan ng mga tao na nagpatiwakal daw ito. Sinaksak niya ang kanyang sarili. Halos lahat ng nag-aaral sa eskwelahan na mga estudyante, mga guro at mga magulang ay umiyak at sobrang nalungkot sa pagkamatay ni Ma'am Teresa. Hindi ko alam kung ano ang aking naramdaman nung nalaman ko na patay na ang aming guro. May halong lungkot at pakiramdam ko na kalaya kami sa banta ng isang aswang. Hindi namin alam kung anong misteryo sa pagkamatay ni Ma'am Teresa. Hanggang ngayon ay nakatago pa rin ang lihim ng aming guro na siya ay isang aswang. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.